Samantala, mga kaabante, isang balitang tiyak na tatama sa puso ng maraming home bakers at mga negosyante. Dahil matapos ang 36 na taon, ang kilalang Chocolate Lover Incorporated sa Cubao, Quezon City ay magsasara na po. Narito ang report ni FYI reporter Tin Matro. Mga kaabante, nandito sa aking likuran ang Chocolate Castle dito sa Cubao, Quezon City. Dito mabibili ang mga pinakamurang tsokolate at iba pang mga ingredients na sangkap sa mga paborito nating panghimagas. Pero sa kasamaang palad, after 36 years, magsasara na ang famosong establishment na ito dito sa lungsod ng Quezon. Matapos ang halos 4 na dekadang paglilingkod sa mga home bakers at negosyanteng Pilipino, inanunsyo ng may-ari ng Chocolate Lover Incorporated na si Annie Carmona Lim ang nalalapit na pagsasara ng kanilang baking supply store. Sa isang emosyonal na pahayag sa social media nitong Martes, ibinahagi ni Lim na tuluyan ng magsasara ang kanilang tindahan pagkatapos ng Pasko, partikular na sa December 27, 2025. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magsasarado na po kami sa December 27 po yung last day namin. Ito December 27, 2025. Tuloy-tuloy pa rin naman ho yung pagbebenta namin hanggang sa mga araw na. Sa kanyang video announcement, hirap pigilan ni Lim ang emosyon habang ipinapaliwanag na mananatiling bukas ang kanilang operasyon hanggang sa huling araw at patuloy pa ring may supply ng mga pangunahing produkto tulad ng tsokolate, buttercream at walnuts. Binigyan din niyang hindi nila pababayaan ang kanilang mga loyal customers, lalo na ang mga nagnenegosyo ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Lim, ang desisyon niyang isara ang Chocolate Lover ay bunga ng personal na sitwasyon ng kanyang pamilya. Yun, kaya gusto ko din batiin kayo ng Merry Christmas. And maraming pong salamat sa lahat ng suppliers namin, mga dati ko estudyante, mga customers namin. Ito na, goodbye na. After 36 years, goodbye na tayo. Gusto ko lang ipaalam na ang dahilan po kasi ayaw na rin po kasing manahin ng mga anak ko. Okay na po kami sa ibang bansa. Ako naman po mag-aalaga na lang ng apo kasi matanda na rin ho ako. Hirap na ako magbiyahe-biyahe. Kasabay nito, kinumpirma rin niyang ibebenta na nila ang castle-like property na naging iconic na disenyo para sa mga baking enthusiasts. Gayunpaman, dahil wala pang bumibili, bukas umano sila sa mga posibilidad na paupahan muna ito. Hinimok din niya ang publiko na manatiling nakatutok sa kanilang social media para sa mga susunod na anunsyo tungkol sa magiging kapalaran ng gusali. Sa huling bahagi ng kanyang mensahe, taos-pusong nagpasalamat si Lim sa mga naging bahagi ng kanilang 36 na taong paglalakbay mula sa mga suppliers, estudyante, hanggang sa mga suki at maliliit na negosyante. Inamin niyang 3 taon na niyang iniiyakan ang desisyong ito dahil itinuring niyang baby ang Chocolate Lover, isang negosyong ipinanganak matapos siyang makarecover mula sa cancer noong 1989 gamit ang puhunan na 6,000 pesos lamang. Samantala, sa ating panayam kay John Paul ng Cubao, Quezon City, malaking adjustment para sa kanya ang pagsasara ng Chocolate Lover. Malungkot po kasi yung dito po kami bumibili simula nag-business kami ng mga cake. Ano mga binibili niyo dito? Mga baking powder po, mga ingredients po ng paggawa ng mga cake. Tsaka nagtitinda rin po kasi kami ng tiramisu Dito po kami bumibili. So mas mura ba dito compare sa ibang supplier? Opo, mas mura po dito kasi mismong gawa po ng Chocolate Lovers po dito Ayon naman kay Gloria ng Quezon City, matagal na siyang customer kaya nalulungkot rin siya sa pagsasara ng Chocolate Lover. For how many decades also, and then thinking of the employees na mawawalan ng trabaho. Gano'n na kayo katagal na customer? Ever since I think the beginning of Chocolate Lovers. Kasi this is already 36 years Yeah. na po, So, gano'n na rin kayo katagal na customer? Pero on and off naman On and off.
Oo. Ang iconic na kastilyo sa Pitwazo na naging simbolo ng pangarap at pagkamalikhain ng libo-libong nagluluto at nagbe-bake ay nakatakda ng magpaalam, isang pagtatapos ng isang makulay na kabanata sa mundo ng home baking sa Pilipinas. Marami sa kanilang mga suki ang nalungkot dahil sa pagsasara ng Chocolate Lover Incorporated. Pero ilan sa kanila ay umaasa pa rin na muli silang babangon para matikman ng susunod na henerasyon ang kanilang ipinagmamalaking tsokolate. Mula rito sa harapan ng Chocolate Castle dito sa Cubao, Quezon City, para sa FYI, Teen Matro, Abante. Nakakalungkot, paalam Chocolate Castle. Oo.